Madalas kesa hindi, kapag ang isang lugar ay nilulukuban ng mga negatibong enerhiya lalo sa mahaba ng panahon, mainam kung ikaw na lamang daw bilang dayo ang siyang mag-adjust sa kung anuman ang naabutan at hindi na pwedeng mabago. Katulad na lamang ng mga tampok nating kuwento, lalong-lalo na ang mga ipinadala ng ating mga solid HTV positive listeners sa episode na ito, na kung saan mapagtatanto mong hanggat hindi naman sila nananakit, ay wag na wag mo rin silang gagambalain. Pakinggan sa compilasyong ito. Oras na naman na Isa na naman po itong kwento na naganap sa ancestral house namin. So most of the stories na na-share ko na ay sa ground floor pa lamang po ng bahay namin nagaganap. Naikwento ko na katulad na lamang yung ibang mga karanasan ng mga lola ko sa isang bahagi ng mga sinend ko sa compilation sa Hilakbot. So may idudugtong lang po ako na isang kwento ng lola naming matandang dalaga na kung tawagin nga namin ay si Nene. College na po ako nung mangyari ang lahat ng ito at nang minsan na umuwi din ako ng probinsyang Antique. Yun nga lang Sir Red ay hindi ko po maalala exactly kung ano ba yung okasyon or kung ano ba yung pinagdiriwang, kasi ang natatandaan ko lang ay sa room 2 ako natulog kasama yung kapatid ko na lalaki, tapos si Nene, who is our lola. Nene lang po ang tawag namin sa kanya. So bali yung pwesto po namin sa pagtulog ay ako, yung kapatid ko, tapos si Nene naman sa sahig na may manipis na foam at banig. Hindi po kasi siya sanay na matulog sa kama at sumasakit daw po yung likod niya kapag doon natutulog. Nagising ako ng isang madaling araw. Hindi ko rin po nare-realize up until now kung ano ang dahilan. Hindi naman din po ako naiihi ng sandaling iyon. So ako po yung nasa dulo ng kama, tapos si Nene na yung nasa tabi ko na nasa sahig. Pagkagising ko, automatic ay nakita ko po si Nene na nagtatabako habang nakasandal sa kama at nakatingin sa pintuan. Kaya napatanong ako kung bakit gising pa siya. Habang pupungas-pungas pa po ako at umupo pa sa kama. Ito naman pong si Lola o si Nene kung tawagin nga namin ay sumagot na nakita daw niya si Mama Pat at si Lolo. Si Mama Pat po ay matandang dalaga din at si Lolo ay ang kapatid niyang namayapa na. Medyo kinabahan ako sa sinabi niya. This time po kasi matanda na rin naman talaga si Nene. Parang nasa 80 plus something na po yung kanyang edad at turning 95 na nga po pala siya this year. So out of curiosity, tinanong ko siya kung nasaan niya banda nakita at walang ano-ano, as in wala nang intro-intro o sabi-sabi Sir Red. Tinuro ba naman niya yung harap niya at sinabing nasa pintuan daw. Sarado po yung pintuan ng kwarto. Tapos parang 2 hakbang lang mula sa kama namin. Nanlamig talaga ako at kinabahan. Sinabihan ko na lang si Nene na matulog na, tapos inudyok ko pa na mahiga na lamang at matulog na muli. Sabi ko pa nga, paghihiga siya, tumalikod na lang siya sa pintuan. Bahala na silang magparamdam, basta't wag lang silang magpakita sa akin, sabi ko sa sarili ko. May kasabihan po kasi na kapag nakikita na po ng mga matatanda yung mga mahal nila sa buhay na namayapa na, ibig sabihin ay parang sinusundo na rin sila. Pero buti na lang po at alert or sabi natin maldita yung lola kong ito na turning 95 na nga this year. Meron din po akong naaalalang kwento na naganap naman sa sala ng bahay namin sa ground floor. Fiesta kasi nito sa amin at nangyari naman sa barkada ng kapatid ko na lalaki.
So as usual, kapag may mga occasion, tambayan talaga ng barkada ng kapatid ko ang bahay namin at doon na rin po sila nagsisipagtulugan after maglasingan. Kanya-kanya silang pwesto sa sala sapagkat meron naman pong naglalatag ng foam sa sahig. Meron sa isang sofa na malapit sa mga bintana at meron din sa isang sofa naman na malapit doon sa hagdan. Halos madaling araw na raw sila natapos uminom at puro talaga may mga tama na nung nagsipwestuhan na sa sala. Itong barkada ng kapatid ko na pumwesto malapit sa hagdan ay parang napasarap pa nga daw po yung tulog nang biglang may sumundot sa tenga niya. Hindi na nga lang daw niya sana papansinin nung una kasi ang buong akala niya ay pinagtitripan lang din siya ng senglot niyang kabarkada. Hindi man lang daw niya minulat ang kanyang mga mata para tantanan na siya. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, may sumundot na naman daw sa tenga niya. So medyo nairita na nga daw po siya at this point at nagsabing inaantok na siya. Huwag na daw sanang mang-istorbo kung sino man yung sumusundot sa tenga niya. And after ilang minutes, meron na naman pong sumundot sa kanya kaya napikon na siya. Agad siyang bumangon sabay singhal ng, "Ano ba?" Tapos sabay mulat din ng mata para sana pagsabihan yung barkada niya na nantitrip, kaso nung tinignan daw niya isa-isa ang mga ito, lahat ay nagsisipaghilikan at wala po palang gising. Nag-cellphone na lang daw po siya at hinintay na mag-umaga. Aware naman din yung barkada ng kapatid ko na may mga nagpaparamdam talaga sa bahay naming iyon, kaya kumbaga hindi na siya nagulat sapagkat hindi na ito bago sa kanila, lalong-lalo na ang pangyayaring iyon. Hilakbot. Isang private elementary school sa Bulacan ang minsang nagkaroon ng field trip sa gawing Ilocos. Nang mga panahong iyon, 2 bus ang kanilang inarkela upang nang sa ganun ay mailulan ang halos lahat ng mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 6. Meron din kasing ilang mga bata naman na isinama maging ang kanilang mga magulang at pinayagan naman iyon ng school upang meron ding magbantay sa kanilang mga anak. Kasama rin sa field trip, syempre, ang mga guro at prinsipal ng paaralang iyon. Ang unang destinasyon ng field trip ay sa isang lumang museo. Ang museyong ito ay matatagpuan sa isang bahagi ng Ilocos at hindi na lamang papangalanan para mapangalagaan ang reputasyon nito. Sikat o kilala ang museum na ito. Siyempre dahil museum, marami kang matatagpuan ng mga artifacts na nagmula pa sa iba't ibang panahon at dito nga ay ipinipreserba. Mainit ang ginawang pagtanggap ng mga curator at mga kasamahan nito sa mga bisita nila. Meron din 2 pang tauhan ng museum ang umaasiste habang ang iba naman ay nagtutour sa mga estudyante. Bago magsimula ang kanilang pagtutour, pinapila ng mga guro ang kanilang mga estudyante. Ang ilang mga magulang o mga kasama nitong chaperone ay nasa gawing hulihan pinapila. So bago tuluyang ma-tour ang mga bisita sa lumang museo, inorient muna sila sa mga guidelines. Kumbaga yung mga do's and don'ts sa sandaling nasa loob na ng museo ang mga ito. Sa pangunguna ng principal ng school, isa-isa nang pinapasok ang mga bisitang bata. Habilin pa nga ng principal ay huwag maging malikot, huwag silang aalis sa pila. At sabayan naman silang tumango at nagsabing, "Yes ma'am." Sa bukana pa lamang ng museyong ito ay aliw na aliw ang mga bata sa kanilang mga nakikitang miniature at mga diorama.
Bakas na bakas sa mga mukha ng mga ito ang kuryosidad patungkol sa mga kasaysayan ng mga nakikita nila. Maging ang mga guro ay tila ba hindi maaalis ang kanilang pagmamasid sa paligid. Maayos sa kanilang pwesto ang mga lumang bagay na nakapaloob sa mga desalaming estante na siyang nagpapakita o nagpapaliwanag ng kasaysayan ng probinsya. Merong mga lumang damit, mga lumang unipormeng pansundalo, maging ang kanilang mga kinakalawang na baril, sombrero at iba pang mga ala-ala ng kasaysayan ng Ilocos at ang nangyaring digmaan sa lugar. Sa bawat display ay merong kalakip ngang paliwanag na malinaw na nakalimbag sa isang papel at nakadikit pa sa ilalim ng mga ito. Bagamat may instructions sa mga guide, hindi pa rin naiwasan ang pag-iingay at ang paglilikot ng mga bata. Sabi nung isa, "Tingnan mo, parang baril ni Batman." At nagtawanan ng ilang mga bata. Isang guro naman ang sumitsit sa mga ito para mapatahimik ang mga nagtawanang bata. Nang marating nila ang gawing kalagitnaan ng museyong iyon, mas lalo pa silang na-amaze dahil naroroon naman nakalagay ang mga bagay na maaari nilang sipatin ng malapitan at higit sa lahat ay maaaring hawakan o galawin. Bago pa man ito gawin ng mga bata, ay muling nagpaalala yung guide na, "Mga bata, kailangan na maging maingat lang sa paghawak ng mga iyan ha, para hindi masira." Nagkanya-kanya na sila ng pwesto dahil sadyang bago sa paningin, maging ang mga guro ay hindi talaga maiwasan na mamangha sa mga nakikitang bagay sa museo. Hanggang sa hindi nila napansin ang dalawang bata na wari merong nais puntahan na bahagi ng museo. Ang sabi ng isang bata, "Huy, wag! Mapapagalitan ka." "Hindi tayo mapapagalitan. Basta wag ka lang magsusumbong. Siyempre, kapag sinabi mong pupunta ako dito, magagalit talaga sila. Pero pag nagsumbong ka, idadamay talaga kita." "Sige, bahala ka. Mag-isa ka dyan," sabi ng isang bata na tila nayayamot na. Since hindi na niya napigilan ng kaibigan, ay walang nagawa ang isang bata kundi makihalubilo na sa iba pa niyang mga kaklase at iniwan talaga ang isa pa niyang kaibigan. Makaraan ang ilan pang minuto ay isa-isa na lumabas ng museum ang lahat. Inasistihan sila ng kanilang mga guro upang nang sa ganon ay makapasok na ang lahat sa loob ng bus. "Magsiupo na kayo ng maayos at tumahimik, ha? Tingnan nyo mga katabi ninyo. Check nyo kung nandyan na ba lahat." Hanggang sa sumigaw yung isa, "Ma'am, si Andy po wala pa po dito." "Ha? Nasaan si Andy?" Hindi sumagot ang bata. Naalala kasi niya ang sinabi ng kaklase na idadamay siya nito at magagalit sa kanya kapag nagsumbong. "Nasaan si Andy?" "Ma'am, hindi ko po alam eh." Kabado man, pero alam ng guro na meron itong alam. "Imposible hindi mo alam. Magsabi ka na lang sa akin ng totoo. Nasaan ang katabi mo? Nasaan si Andy?" Pero wala nang nagawa ang bata at napakamot na lang ng ulo sabay sabing, "Umalis po kasi siya kanina eh. May pinuntahan po siya doon sa isang bahagi ng museum. Pinigilan ko po siya pero ayaw niya kasi magpapigil eh." Nagkatinginan ng lahat ng mga gurong naroroon na sa loob ng bus. Sinaway naman ng ilan ng mga batang umiingay na at nag-uusap. Napatanong tuloy yung principal kung ano ang nagiging problema. Ito kasi yung huling umakyat sa bus dahil nakipag-usap at nagpasalamat pa siya sa mga tauhan ng museum.
Sumagot naman ang isang guro ng, "Ma'am, kulang pa po tayo ng isang estudyante. Wala pa po dito si Andy." Napakamot naman ng ulo ang prinsipal. Muling bumalik sa loob ng museum ang prinsipal at ang advisor. Sinamahan naman ito ng guide at hinanap nila ang nawawalang estudyante. Sa loob ng museum, sa madilim na sulok, doon nila natagpuang umiiyak si Andy. Pilit itong pinakakalma ng guro at ng prinsipal at hindi muna nila ito agad pinaakyat sa bus. Sa halip, pinainom muna nila ito ng isang baso ng tubig sa reception area sa gawing bungad ng museum. Pinaupo, pinakalma at tinanong, "Bakit ayaw mong sabihin kung ano nga yung dahilan kung bakit ka umiiyak? Saan ka ba nagpunta, Andy?" Wika ng advisor nito. "O sige, hindi ka na namin pipilitin na umamin. Babalik na lang tayo sa bus, ha?" At tumango na lamang si Andy. Nagpasalamat muli ang principal at umalis na ang mga ito. Saglit pa ay paalis na ang kanina pang nakapark na dalawang bus. Noon lang nag-usap ang mga tauhan ng museum. Ang sabi ng isa, "Sa palagay ko, nakipaglaro na naman yung Guardia Civil sa kanya. Malamang, talagang gustong gusto nung Guardia Civil na iyon yung mga bata eh." Isang linggo ang lumipas at dito na napaamin ng magulang ang anak kung bakit nito ayaw sabihin kung saang parte ng museo siya naglagi at kung bakit siya naiyak. Hindi inilihim ng guro at ng prinsipal ang nangyari sa magulang ni Andy at ito nga ang tama naman talagang ginawa nila. Nang minsang ihatid na magulang si Andy sa eskwelahan, naikwento ng ina nito sa guro ang totoong nangyari. Ang sabi ng nanay ni Andy, may tumawag daw sa anak niya na isang lalaki. Ang suot daw nito ay parang ganun sa mga pulis at kulay brown. May sombrero pa at tangan ang mahabang baril. Pinahiram daw ng naturang lalaki ng baril si Andy at tinuruan pa kung paano iyon gamitin. Pero binawi din daw sa kanyang baril at doon na siya umiyak. Ang gusto pa kasi ni Andy ay makipaglaro daw dito ng baril-barilan. "Iyon pala ang nangyari sa kanya, ma'am," sabi ng advisor ni Andy. "Pero hindi kaya imahinasyon lang ni Andy ang lahat?" Hindi ko rin po alam, mami." Naguguluhang wika ng ina ni Andy. "Basta sa susunod po, ma'am, hindi na po kami papayag talaga na isama yung anak namin sa mga field trip." "Ay, ma'am, huwag naman pong ganun. Kahit po siguro may susunod na field trip, mas mainam na sumama na rin po kayo. Total pwede naman pong sumama ang mga magulang." At tumango na lamang ang ina ni Andy, pero hindi maitago ng advisor ng bata ang hilakbot ng sandaling iyon. Agad ay tinawag niya si Andy. Sinabi niya na may ipapakita siya. Isang libro ang kinuha ng guro. Sa isang partikular na pahina ay binuklat niya iyon. Doon nga'y makikita ang drawing ng isang tao at isang lalaking nakasuot ng uniforme. Isang Guardia Civil. "Andy, umamin ka kay ma'am, ha? Nakakita ka na ba ng ganito?" Saglit na tumitig sa guro ang bata. Makailang saglit pa'y marahan itong tumango. "Nakakita ka na ba ng ganito?" Opo, ma'am. Ganito yung itsura niya. Yung suot, yung sombrero, at
Tsaka ito, tingnan mo yung baril niya. Ganito ba yung pinahiram niya sa'yo? At muling tumango si Andy at sa pagkakataong iyon ay tila mangiyak-ngiyak na. Saan mo siya nakita? Doon po sa pinuntahan natin, ma'am. Doon po sa malayo. Sa museum? Opo, ma'am. At nakumpirma ng guro ang kanyang sapantaha. Sinabi niya ito agad sa principal. Sa lumang museum na iyon ay maraming nakapagtatakang gaganapan ang nangyari at isa lang ang pangyayaring kinasangkutan ng batang si Andy. Kung tunay na multo ng isang gwardiya sibil ang nagpapakita sa mga piling mga bisitang bata ng museo ay walang makapagsasabi. Ang may katiyakan lamang, hindi talaga imposibleng dalawin ng mga kaluluwang ligaw ang mga lugar na katulad ng mga museo. Lalo pa at punong-puno ito ng mga bagay na naging bahagi ng madilim na kasaysayan ng isang bansa. Hilakbo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ruth. Ang kwento ko pong ito, Sir Red, ay nangyari 12 years na ang nakalilipas. Ngunit dahil sa pakikinig ng inyong podcast, ay naisipan ko rin po na ibahagi sa inyo ang pangyayari noong taong 2010 nang ako ay isa pang kolehiyo sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Nang mga panahong iyon, ay nagbukas po kasi ng programang SPES o Special Program for the Employment of Students ang munisipyo ng Pasig. Ang nangyari po dito ay 20 days po ako na magiging tour guide sa Pasig City Museum at doon po ako kasi inassign. Dahil first timer at unang trabaho ko kung tutuusin ay pinag-igihan ko talaga ito. Pero nawala po yung pagkagusto ko sa aking gagawin ng bakasyon na iyon nang makaramdam na ako ng kakaibang vibes sa Pasig City Museum. Dating mansyon ng isang mayaman at maimpluwensyang pamilya na tubong Pasig ang bahay na iyon at ikinonvert lamang po bilang isang museum upang mapreserba at malaman po ng mga bagong henerasyon ang history at ang ganda ng lungsod ng Pasig. May pagkakataon na mararamdaman ko na lang ng bigla ang parang mabigat at parang laging may nakabantay o nakatitig sa iyo. Hanggang sa sumapit ang ika-5 araw ko sa trabaho bilang tour guide. Kapag sumasapit na ang 4:30 hanggang 5 ng hapon, ay talagang iniiwasan ko na mag-tour. Ngunit isang hapon kasi ay may isang matandang lalaki na gustong mag-tour kung kaya't ang nangyari ay inutusan ko na lamang ang aking kasama na siya na lang ang sumama sa aming bisita. So nung una, 2 kami ng kasama ko na inilakad ang bisita naming iyon sa loob ng mansyon o museum, pero pagpanhik ng second floor, hinayaan ko na lamang po yung kasama ko ang siyang mag-tour sa matandang lalaki. Hindi naman po sa pagrereklamo pero natatandaan ko na talagang dahan-dahan pa ang paglalakad at inuusisa talaga ng matandang lalaking bisita namin ang kada sulok ng museum maging ang laman nito. So ang nangyari, since ang kasama ko na ang nasa second floor na kasama ng matandang lalaki, bumaba na po ako ng hagdan. Sa harap ng hagdan na iyon, matatagpuan ang kwarto ng anak na babae ng Don at Donya at ngayon po, itong kwartong ito ay ginawa ng storage habang ako naman ay naghihintay sa matandang lalaki at sa katrabaho ko sa pintuang iyon.
Napukaw ang atensyon ko nang marinig ko ang paglangit-ngit at maging ang pagpihit pa ng doorknob. Kitang-kita ko talaga si Red kung paanong dahan-dahang pumihit at bumukas kahit walang hangin o kahit na sino ang lumang pinto nito. Ang lakas din ng kabog ng dibdib ko nang bigla na lamang ding itong nagsara ng malakas. Para po ako talagang binuhusan ng malamig na tubig matapos ang pangyayaring iyon. Kung hindi lang ako tinapik ng aking kasama na nanggaling sa second floor, ay talagang matutulala na lamang ako at mapapako sa kinatatayuan. Pag uwi ko ng bahay, doon ko po talaga na-realize. Doon na rin ako nag-umpisang maniwala na ang nooy akala kong usap-usapan lamang na tungkol sa kababalaghan ng museo ng Pasig at ng mismong bahay ay totoo pa lang talaga. Hanggang sa sumapit ang isang gabi at nanaginip ako at ang laman ng panaginip ko ay naroroon daw ako sa loob ng kwartong iyon na kung saan nakita ko nga ang napakalaking salamin. Nakasuot pa daw ako na parang katulad sa mga sinaunang Filipina. Hindi pa naman talaga ako nakakapasok sa kwartong iyon ever since. Pero nang sinabi ko sa mga boss ko na napanaginipan ko ang loob ng kwarto, agad ay isinama nila ako. Pagkabukas pa lamang ng kwartong ginawa ng storage room, meron nga talagang malaking salamin at ganun na ganun sa napanaginipan ko. Sa takot ko na baka ako ay muling mai-assign sa Pasig City Museum, kaya nang maulit ang SPES program ng aming lungsod ay hindi na talaga ako muling nag-apply. Alam ko na may mga tigapakinig kayo na tiga dito sa Pasig City o kaya sa mga karatig lungsod. Ang kwento ko pong ito ay hindi upang takutin kayo, pero upang nang sa ganun din ay mas maintindihan ninyo na minsan ay may mga hindi tayo maipaliwanag na mga kababalaghan na napapaloob sa mga makasaysayang puok. Pero sana'y hindi po ito maging dahilan upang hindi nyo rin bisitahin ang Pasig City Museum. Basta't kapag naroroon na sana kayo, enjoyin ninyo ang lahat ng inyong makikita at nang sa ganun ay matuto kayo sa kasaysayan ng aming lungsod. Huwag rin siyempreng kalimutan na magbigay ng respeto, katulad ng huwag magtakbuhan, mag-usap ng malakas o maghiyawan sa loob ng museyong iyon, dahil ako na mismo ang nagsasabi na ang museyong iyon ay buhay.